Umabot pa talaga hanggang sa mainstream media itong awayan ng mga say DDS at mga hindi DDS. Kasi bakit ko nasabi 'yan? Hindi ko alam kung totoo yung sinabi ni Attorney Harry Roque doon sa kanyang interview sa Bilyonaryo ba 'yon? Kung saan sinabi niya na yung itong ang grupo nila Alvin, nila Aldo ay hindi naman talaga sila mga DDS. Hindi raw sila DDS pero sinusuportahan nila si Tatay Digong. Maganda naman yun kasi like for example, we also welcome the likes of Attorney Rowena Guanzon, di ba? And yung mga iba na hindi naman sila mga DDS, like si Mayor Magalong, di naman DDS yun pero really supported up to now ang yung mga ginagawa or mga nagawa ni Tatay Digong, di ba? So, what's alarming to me is that um, there is very big mess already sa mga Duterte supporters diyan sa Dahig ano ho kasi hanggang ngayon hindi na matigil-tigil yung kanilang bangayan. Ako naman ho hindi ko mailagay ang sarili ko ni nino man sa kanila, mga grupo nila Attorney Harry Roque, Maharlika, mga grupo nila nila Jasmine Egan, gano'n. Pero hindi na kasi maganda talaga tignan to the point na tinatawanan na ng yung mga nasa kabila. Like nakita ninyo tinatawanan na ngayon ni Auntie Claire yung mga DDS daw ay nag-aaway, which we cannot deny, it's actually happening. But what caught my attention is yung sinabi ni Attorney Harry Roque na hindi naman talaga daw DDS at aminado sila Alvin na hindi sila mga DDS, which is leading me to think na parang ganun nga talaga ang nangyayari, is to divide the Duterte supporters by going through or yung penetrating through the strong foundation of the Duterte support, no? Kasi nakikita natin na parang paunti-unti na nagiging weaker and weaker yung mga sumusuport I mean yung yung nangyayari kasi is na nadi-divide na tayo, no. Oh, Duterte supporter ako pero hindi ko yan gusto si ganito, hindi ko yan gusto si Maharlika, hindi ko yan gusto si Banatbay, hindi ko yan, alam mo yun, hindi ko yan gusto si Attorney Harry Roque, hindi ko yan gusto si Attorney Sal Panelo. Kasi in fact, even Attorney Sal Panelo and Attorney Harry Roque, meron din silang riff. Ba? Parang um, hindi ko tuloy mawari or hindi ko tuloy maisip na how far can we go? No? How far can the Duterte supporters go from now until 2028? And in fact, we don't know. Tatay Digong is getting older and older, especially that kung ikaw po ay nasa detention, ibang klase po ang emotion na mararamdaman mo dyan, despite the fact na you are old already, 80 years old, nasa detention ka pa, you're not enjoying the food, you're not enjoying, being alone. And what can you hear from outside is nag-aaway yung mga supporters mo. And hindi lang siya yung nag-aaway, meron pa yung to the point na mismo yung matagal mo nang kinakasama ay being denied entry, being denied the visit. No? Parang alam mo yun, ang nagiging bagsak nito ay kay Tatay Digong. Kasi kung makikita ninyo, meron ng faction talaga eh. Yung like, for example, if we try to put them by group, magkakasama yan sila Alvin, magkakasama yan sila sila Kolokoy, sila Joey, sila Attorney Trixie, magkakasama yung mga yan.
Sa kabila naman, magkakasama sila Maharlika, Attorney Harry Roque, um, Maui Spencer, hindi ko alam yung mga iba, pero may dalawa ng faction eh. Yung kabilang faction na ito, binabatikos talaga si Amy Marcos. Itong faction naman na ito, pinupuri naman si Amy Marcos. So talagang hindi natin na alam mo yun, yung strong foundation ng Duterte support is getting weaker and weaker and weaker, and by the end of this hindi natin alam kung sino ang magwawagi. Yung bang no more to Marcos na, or yung Marcos pa rin tayo with Amy, parang ganun. So magkakaroon na tayo ng division kasi yung isa, sabi ko nga, kinukundi na si Amy Marcos kasi ayaw na talaga sa Marcos. Yung kabila, sinisave yung si Amy Marcos kasi nagsasagawa siya ng investigation, ganito ganyan, but at the same time, nako-compromise yung laban natin kay Tatay Digong. Kasi for example, itong mga to, yung gusto pa rin kay Amy Marcos, kinukundi na nila yung asawa, common law wife ni Tatay Digong na si Hanilet. Sabi nila, ayaw na ni Tatay Digong kay Hanilet. Pero mababalitaan natin through Kitty Duterte na hinahanap ni Tatay Digong si Hanilet. So which is which, 'di ba? So parang nasaan na ito, no? If it's true, well, true naman siguro dahil galing kay Duterte, kay Kitty 'yun, 'di ba? If it's true na hinahanap ni Tatay Digong si Hanilet, then we are killing him softly, slowly by slowly, every day, na hindi niya makita si Hanilet despite the fact na present naman siya sa the Netherlands. Nandun lang naman siya pero hindi siya pinapapasok. Yung iba tuwang-tuwa dahil hindi nakakapasok si Hanilet, pero let us keep in mind, isipin natin na nakasama na yan ni Tatay Digong for almost 30 years. Tatlong dekada na mahigit, nagkaroon na sila ng anak in the name of Kitty Duterte. Hindi naman natin siguro pwedeng basta-basta may aalis na hindi na niya mahal yan, ayaw na niya, naasiwan na siya dyan. Despite the fact na hinahanap niya si Hanilet, diba? So I think PRRD is on the verge of going na. He is on the verge of going na, despite the fact na mga binabalita ng mga nakakabisita sa kanya, sila VP Sara, sila Kitty Duterte, na he is strong, he is getting strong and strong, but he is old now, no? So what he needs is itong mga nasa likod niya, kung talagang totoo kayong sumusuporta kay Duterte, sana matanggal na yung hindi, tayo hindi pwede yan si Hanilet, hindi pwede yan, si Kitty lang, ganito, ganyan. Hindi kasi pwede yung ganun kasi si PRRD, mahal niya lahat ng mga taong nasa paligid niya. Kung ating nga matatandaan, kahit nga yung halos gustong sibakin ng lahat na yung DOH secretary niya na si Duque, ay pinagtanggol niya, di ba? Ibig sabihin, pinagkatiwalaan niya, mahal na mahal niya yung mga tao na sa paligid niya. Then why are we trying to eliminate si ito okay to, si ito hindi ito, ganun. Samantalang mahal naman lahat yan ni Tatay Digong. So what I'm seeing here is there is really this Trojan horse, no, na nakakapasok sa Duterte community na gusto talagang sirain, buwagin ang ating As you can see, nagmamanifest doon sa mga tumatawa na nasa kabila, no? Like si Auntie Claire at yung mga bangag vloggers, tumatawa sila kasi nagtatagumpay sila Meron talagang nakapasok dito sa Duterte na ito, community, para tayo po ay buwagin at pag-away-awayin. Yun ang hindi po natin naiintindihan. Kayo po, bukas naman ng mga mata natin. Bukas naman ng mga isipan natin. Siguro naman nakikita ninyo kung sino-sino yung mga medyo kaduda-duda.
'Di ba? Yung mga akala natin na Duterte ng Duterte pero kaduda-duda yung mga galaw. Nakikita niyo 'yan. Ngayon, kung hindi natin 'yan maagapan, Tatay Digong will go slowly, every day, slowly by slowly, magde-decline talaga yung kanyang health kasi nga nag-aaway na, nabubuwag na, nagtatagumpay na yung plano nitong mga ungas, no? Yung mga Trojan horse na nakapasok na talaga sa community ng Duterte. So kung hindi natin po maagapan 'yan, hindi natin maayos 'yan, kung hindi natin ma-pinpoint kung sino itong mga nagkukunwaring mga Duterte supporters, talagang by by 2028 di natin alam, baka mawi-weaken na yung support sa mga Duterte kasi ano parang alam mo yung sa isang sa very vulnerable environment na halimbawa inaaway yung mga supporter na itong mga supporters na ito inaaway, very vulnerable yon. Madali na lang maakay yung mga yun na dito na lang kayo sa amin kasi dito ito yung totoong ano. So instead na yung mga grupo na ito na binibira naman na hindi naman makatotohanan or we don't know, madali na lang sila maakay. Yung support nila sana sa isang Duterte, mapupunta na sa iba dahil siyempre total binibira din lang naman sila, kinakawawa sila. So, malilipat yung support. So, mawawala na dito yung numbers game Mawawala na dito yung sinasabi natin na ah, sama-sama tayo para mas lumakas pa ang ano natin. Baka magulat na nga lang tayo yung 32 million ni VP Sara na support biglang malaki ang magiging impact na mawawala kasi ano. But for now, siguro sabihin na natin kasi nandito pa naman si Tatay Digong. But I bet you siguro ibang usapan na pag wala na si Tatay Digong. Wag naman sana no. But kung talagang mahal natin si Tatay Digong, hindi tayo hahantong dito sa mga ewan ko, minsan pumapasok dito yung mga pansariling interest na parang nagyayabangan, nagpapataasan. Hindi ako kasi ako yung pinaka dito. Ako yung pinaka uh, talagang solid na support dito kasi akong nagbibigay ng mga impormasyon. Ako yung mga ganito. Sabi naman ng kabila, hindi, ako yung kasi ako yung pinakamatagal dito. Ako yung since 2016 pa, 2010 pa, ako yung dito. Alam mo 'yun? So magka-clash na yung madali na lang tong pasukin ng mga kalaban. So, I don't know with you guys kung paano natin mare-resolve ito but seeing this through hanggang ngayon umabot na nga sa parang naging mainstream na balita pa na kung tutuusin napakababaw na dahilan yung humba-humba na yan. Napakababaw na dahilan na para pag-awayan ng pagkain, ipupush si ganito, na kinumpain si ganito, parang ang babaw naman noon para 'di ba? Well, nagiging na tayo, nagiging laughing stock na tayo kasi tinatawanan na tayo o doon na sila natutuwa dahil tayo ay nabubuwag na. So instead na sa isang event magkaisa yung lahat ng hindi napupunta yung kabila kasi hindi na sila magkasundo. So saan doon yung support? Sasabihin nila, oh nilangaw si VP Sara doon kasi bakit? Kasi may nag-aaway